Sige po, magbulay-bulay tayo ng salita ng Panginoon. Acts 10, verse 1 to 5. Acts 10, verse 1 to 5, pakibasa nga ng malakas. At Caesarea, there was a man named Cornelius, a centurion in what was known as the Italian regiment. Ano ibig sabihin ng centurion? Galing yan sa salitang century, nang ibig sabihin ay 100. So siya ay mataas na opisyal ng army ng Roma at siya ay kapitan. Meron siyang 100 na tao na hawak. Okay? Tapos, ituloy natin pagbabasa. Anong klaseng tao raw si Cornelius? He and all his family were devout and God-fearing. May takot sa Diyos. He gave generously to those in need and prayed to God regularly. Okay, yun yung kanyang katangian. Verse 3, sabayan niyo ako. One day, at about 3 in the afternoon, he had a vision. He distinctly saw an angel of God who came to him and said, Cornelius. Tapos verse 4, of course, natakot si Cornelius. Tapos sabi niya, what is it, Lord? Tapos sabi ng angel, sagot sa kanya, your prayers and gifts to the poor have come as a memorial offering before God. Pakisabi ng malakas, memorial. Ang topic natin ngayon ay memorial plan. Tingnan niyo yung katabi niyo kung mukhang may memorial plan na. Ano? Inisip siguro, Paskong Pasko, Pastor. Paskong Pasko, yun ang pag-uusapan natin. Okay, mamaya maiintindihan natin. Ano ba ang ibig sabihin ng memorial? Di ba? Siyempre, remembrance. Pagkakaalalahanan. Tama? Tama? Or in other words, pwede mo rin sabihing markado. So sabi, Cornelius, markado ka sa harapan ng Diyos. Anong klaseng markado? Markado ka para pagpalain ng Diyos, para sa biyaya ng Diyos. How about that? Gusto niyo ba yan? Gusto niyo ba yan? Ano ba gusto niyo? Markado ka para sa pagpapala o markado ka para sa pagpapalo? Yung markado ka sa harapan ng Diyos para sa kanyang biyaya o markado ka sa mata ng tao at masama ang tingin sa'yo? Mas mabuti yung markado tayo sa harapan ng Diyos. Right? Okay. So, tapos, ituloy natin, verse 5, now, send men to Joppa to bring back a man named Simon. At ano raw ang ibang pangalan ni Simon? Who is called Peter. So, ang pagkukunan natin ng memorial plan ay Saint Peter. Dapat may komisyon ako rito, ha? Okay, pero ano ba ang ibig nating sabihin dito? Pag sinabi kasi natin na memorial plan, normally, iniisip natin pangpatay, tama? Pero, ang memorial plan na pinag-uusapan natin dito, pangbuhay. No? At talagang mas mabubuhay ka pa lalo. No? At mapapakinabangan ito, hindi lang sa buhay na to, kundi hanggang sa pangwalang hanggan. Ang memorial plan, hinuhulugan din yan. Tama? Ngayon, meron din tayong hulog dito sa memorial plan na ito. Ano yung hulog natin? Balikan natin yung verse 2. Yung verse 2 kanina. Tingnan nyo ano ba ang ginagawa nitong si Cornelius? Sabi, he and his family were devout and God-fearing. Tapos anong kasunod? He gave generously to those in need and prayed to God regularly. Ano raw? Lagi siyang nagbibigay, lagi siyang nananalangin. Ano ang ginagawa ni Cornelius? Bigay ng bigay at hingi ng hingi. Kaya siya markado. Tama? Tama? Bigay ng bigay at hingi ng hingi. Mas maganda yon kaysa ang marka mo, hingi ng hingi. Tama? So maganda yung hingi ng hingi at bigay ng bigay. Maliwanag, mga kapatid? Okay, sige, isa-isahin natin tong dalawang to Ano raw yung una? He gave generously. Gusto natin magkaroon ng maging maganda yung ating marka sa harapan ng Diyos. Magkaroon tayo ng memorial sa paningin ng Panginoon para sa kanyang pagpapala. Number 1 na dapat gawin natin pala is to give generously. Pakisabi na malakas, give generously. Pakisabi sa katabi, Merry Christmas. Magandang pag-usapan natin to ngayon. Amen? Sabi nila, ang Christmas daw season of giving. So panahon ito ng pagbibigay. At tama naman. Ngayon kung nagbibigay daw tayo, sabi, give generously. Pag sinabing generous, ibig sabihin ay sagana. Ibig sabihin, kung magbigay ay talagang bukas ang palad at hindi
kung ano-ano lang, hindi basta-basta lang. Ngayon, pansinin niyong mabuti to. Itong verse na to, sabi niya, give generously. Kanino? Kanino? Come on. Sino binibigyan? Give generously to those in need. Sino raw ang binibigyan? Yung mga nangangailangan. Okay. Alam natin yan. O sige, pag may namalimos, bigyan. Tama? Tama? Pero pansinin niyo, hindi lang give to those in need. Ang sabi niya, give generously. Kasi ang nangyayari sa atin at ang ugali natin, madalas, pag nagbigay tayo sa pulubi, barya. Pag nagbigay tayo sa may kaya, bongga. Hindi ba parang baligtad? Di ba? Pagdating sa, pag namimili tayo, tawad ng tawad sa palengke, pero dampot ng dampot sa grocery. Hello? Di ba? Teka muna, di ba parang baligtad? Hindi ba mas maganda kung ikaw malengke, magkano 1 kilo? 450. 450, di ba pwedeng 500 na lang? Di ba dapat ganun no? Tama? Mamamasahe ka sa jeep kung 13 ang minimum. Tapos magbibigay ka ng 20, no? Tapos pag sinusuklihan ka, sabihin mo, bakit meron pa sukli? Magreklamo ka pag may sukli, ha? Hindi yung pag walang sukli. Amen. Hindi, ang point ko, medyo baligtad nga tayo, no? Kasi madalas, tayo galante sa mga taong hindi nangangailangan ng tulong, tapos doon sa nangangailangan ng tulong, doon tayo medyo mas kuripot. Di ba? Iyon ang karaniwan sa mga tao. Right? Bakit? Kasi naman, pastor, siyempre naman may kaya siya. Nakakahiya naman. Ito naman di ba, bigyan mo ng 5 piso, natuwa na Yung bigyan mo ng 500, malungkot pa Di ba? Okay, naiintindihan ko po yon. Pero ang point ay, pwede ka namang magbigay doon, kaya lang, dapat din talaga, mas maging galante pala tayo, mas maging generous tayo sa mga tao na nangangailangan. Amen. Mga kapatid, pwede ba yon? Tignan nyo tong verse na ito. Mayroon lang mga titignan tayo. Proverbs 19, verse 17. Proverbs 19:17. Ang ganda nito. Whoever is generous to the poor lends to the Lord. Ano raw? Kung sino yung nagbibigay ng sagana, generous Sa mahirap, nagpapautang sa Panginoon. At ang Panginoon ang magbabayad. And He will repay him for his deed. Ang Diyos daw ang magbabayad ng mga ginawa nating mabuti. Amen? Imagine that, pag tumulong ka sa mahirap, nagpapautang ka sa Diyos. Sinong gusto rito may utang si Lord sa Kanya? Gusto nyo ba yon? Gusto nyo ba yon? Diba? Ito Ang maganda sa Panginoon, pag sa Kanya ka nagpautang, hindi siya 5-6 lang. Baka nga 5-10 pa. Baka 5-20 pa. Baka 5-50 pa. Hello? As in, nagta-times. As in, mas matindi ang interest pag si Lord ang ang pinautang mo. Amen? Pagtingnan yung katabi, pakisabihan mo, magpautang ka na kay Lord. Idaan mo sa akin. Alam nyo, mga kapatid, pag pinag-uusapan ang mga ganito, pag pinag-uusapan yung mga ganito, alam nyo, dapat ganito Ang attitude natin, sana ako rin. Hello? Sana all. Amen? Anong ibig kong sabihin doon? Ano yung sana ako rin? Halimbawa ganito. Meron kang nakitang isang tao, nagbigay ng 1,000 sa isang tao. Ngayon, alin doon ang sinasana all mo? Hello? Nagbigay siya ng 1,000, yung isa tumanggap ng 1,000. Ano ang nasa isip mo? Karamihan ang iniisip nila, sana ako yung binigyan. Hindi ba mas maganda kung ang pangarap mo sa buhay, sana ako yung nagbibigay? Amen? Dapat ganon ang pananaw natin sa buhay. No? Kaya mangarap pa tayo at maniwala tayo pag mayroon tayong ganong puso, pagpapalain pa tayo ng Panginoon. Okay, tingnan nyo pa itong verse na ito. Proverbs 11:24-25. One person gives freely, yet gains even more. Another withholds unduly, but comes to poverty. Yung isa daw bigay ng bigay, mas kumikita. Yung isa naman nagkakait, mas naghihirap. Hello? Verse 25, pakibasa na malakas. A generous person will prosper. Whoever represses others will be repressed. Wow, I love that. No? The generous will be prosperous. Whoever represses, sino man nagre-repress, sino man nagpapaginhawa sa iba, pagiginhawahin din. Wow.
Di ba? Kasi nga, ganun daw pala ang Panginoon. Alam ninyo, ang Panginoong Diyos, malaki ang puso sa mga tao na nangangailangan, sa mga mahihirap. Amen? Kaya pag daw tayo tumutulong, ang Panginoon din ang tumutulong sa buhay natin. Ngayon, ganito, no? Sino ba yung mga tao na yon? Unang-una, siyempre, itong mga binabasa natin na tinutulungan, yung mga mahihirap kahit hindi natin kaano-ano. Right? Kahit hindi natin kaano-ano. Pero pangalawa, tingnan nyo itong verse na ito, Isaiah 58 verse 7. Isaiah 58 verse 7, ang mga nagugutom ay inyong pakainin, ang mga walang tirahan ay inyong patuluyin, yan, kahit hindi ka ano-ano yan. Ang mga walang maisuot ay inyong bigyan ng mga damit, kahit hindi ka ano-ano uli. At ang mga nangangailangang mga kamag-anak ay huwag kayong magkakait. Amen? So pati sa mahal sa buhay pala, sa pamilya, sa kamag-anak, kinalulugdan pala ng Panginoon na tayo ay tumutulong sa ating mga mahal sa buhay, sa ating mga kapamilya. Natutuwa ang Panginoon pag nag-o-offering ka sa church, pero natutuwa rin ang Panginoon pag tumutulong ka sa iyong nanay, sa iyong tatay na wala ng trabaho, sa ating mga mahal sa buhay. Amen? Sino kaya dito sa GTC na mga kabataan ang may ganung pangarap? Balang araw, yung tatay ko, ibibili ko ng sports car. Kahit di siya marunong mag-drive. Of course, exaggerated lang yung sports car, ha? Pero ang point ko, di ba maganda may pangarap din tayo para sa mga mahal natin sa buhay. Amen? Na maging blessing tayo sa kanila, makatulong tayo sa kanila. Amen ba doon, mga kapatid? Okay? So sino pa? Actually, kasama din dyan, sa mga susunod na mga verses na babasahin natin, ang tinutukoy naman ng mga tinutulungan, hindi lang mga mahirap na hindi natin kaano-ano, hindi lang mga mahal sa buhay, kundi yung mga kapatid daw, yung mga kapatid natin sa Panginoon, mga kapwa nating sumasampalataya sa Panginoong Hesukristo, tumutulong daw tayo. Sabi, those who are in need. Pag isabi ng malakas, needy. Ano pag sinabing in need, ibig sabihin pwedeng mahirap. Tama yung talagang natural na yung mahirap. At maraming ganon. Lalo na dito sa Pilipinas. Pero alam niyo, pwede rin ang isang tao pala hindi mahirap, pero may mga panahon ng buhay niya na nangangailangan siya. Tama? Tama? Pwede siyang maging needy. Hindi ka poor, pero may time na needy ka. Halimbawa, okay naman, sumusweldo ka na maayos, sapat naman yung kinikita mo sa inyong araw-araw na pangailangan, pero pag nagkaroon ng emergency, nagiging needy. Di ba? Bakit? Hindi nga kasi nakaipon eh. Okay? So, anong nangyayari? Nagiging needy at yung mga ganon, kinakailangan din daw pala maganda kung tayo ay makakatulong. Amen? Amen? Sinong nangangarap na makatulong, mga kapatid? Ha? So, mahalaga raw pala yung ganong puso. Kahit ngayon, di ko pa kaya yan, Pastor, pero tatandaan ko yung narinig ko ngayon linggong ito. At talagang yan ang magiging pangarap ko sa buhay ko. Amen? Okay? Sige, tingnan natin to. How do we give generously? Paano ang gagawin natin para tayo makapag-give generously kagaya ni Cornelius? Okay, tingnan ninyo ang 2 Corinthians 8, 1-5. 2 Corinthians 8, 1-5. Sabi niya ay, mga kapatid, pag-ibasa ng malakas, nais naming malaman nyo ang ipinakitang kagandahang loob ng Diyos sa mga iglesia sa Macedonia. Pag-isabi ng malakas, Macedonia. Ano ba yung Macedonia? Actually, nung unang panahon, ang malaking bahagi ng mundo, na kung saan, andyan yung bahagi ng Europe, andyan yung bahagi ng Middle East, malaking bahagi ng mundo noon ay, ang tawag, mga probinsya lang. So may probinsya ng Macedonia, may probinsya ng Asia, dati probinsya lang ang Asia, tapos probinsya ng Akaya, okay? Yung Macedonia, probinsya yan na medyo hirap yung mga tao. Andyan yung mga taga-Thessalonica, nababasa natin yan sa Bible. Yung Akaya, yun medyo may kaya sila. Yan yung mga Korinto, yung mga taga-Korinto, yan, may mga kaya sila. Okay? Pero tingnan nyo, ano yung ugali ng mga taga-Macedonia, lalo ang mga taga-Thessalonica, malamang ang tinutukoy dyan, dumana sila ng matinding kahirapan at ito'y isang mahigpit na pagsubok sa kanila. Tapos verse 2, ngunit sa kabila ng kanilang, paghihikahos. Matindi ang salitang yan, paghihikahos. Actually, sa English, ginamit na salita, extreme poverty. Sobrang kahirapan. Masayang-masaya pa rin sila at bukas ang palad sa pagbibigay. Hello? Hikahos, pero masayang-masaya,
sa pagbibigay. Bukas ang palad sa pagbibigay. Amen? O, tapos ano pa? Sabi niya rito, sila'y kusang loob na nagbigay, hindi lamang sa abot ng kanilang kaya, kundi higit pa. Tingnan nyo yun ha. Hikahos, hirap na hirap, pero masaya nagbibigay, hindi lang sa kanilang makakaya, kundi higit pa sa kanilang kakayahan. Tapos, sabi ni Paul, alam ko ito sapagkat mahigpit nilang ipinakiusap sa amin na sila'y bigyan ng pagkakataong makatulong sa mga kapatid na nangangailangan. Ha? Hirap na sila pa yung nakiusap. Please naman, Paul, no? Utang na loob. Bigyan mo naman kami ng pagkakataong tumulong. Di ba? Siguro si Paul nahihiya, sabi niya, kahit wag na kayong tumulong kasi naiintindihan natin yung kalagayan nyo. Hayaan nyo ng iba tumulong doon sa ibang tao. No? Hindi, kailangan namin tumulong. Sila pa yung nakikiusap talaga. No? Bakit? Kasi nga yung kanilang tamang puso. Amen? Ano ang tawag dyan? Sacrificial. Pakisabi ng malakas, sacrificial. So how do we give generously? Kailangan tayong maging sacrificial giver. Pakisabi na malakas, sacrificial giver. Nagbibigay ng mayroong puso na nagsasakripisyo. Alam niyo, mahirap talaga sa totoo lang na tumulong sa ibang tao na may pangangailangan kung alam mong may pangangailangan ka rin. Tama? Tama? Mahirap ding tumulong sa mga tao na mayroong mga pangangailangan kung ikaw mismo sa sarili mo, alam mo mayroon kang gusto rin na bilhin. Mayroon ka rin gustong abutin sa buhay. Tama? Maring hindi pangangailangan pero mayroon kang gusto. So yun mga bagay na nakakapigil sa atin. Kaya nga ang tawag dyan kapag ginagawa natin ay sacrifice. Mahalaga raw matutunan natin na mag-sacrifice. Ngayon, para makatulong kahit kunti, kinakailangan ding mag-sacrifice. Amen? Amen? Kasi ang pagsasakripisyo ay isang bagay na ipinakita sa atin mismo ng Panginoong Hesukristo nung siya bumaba rito sa lupa at ibinigay niya ang kanyang sarili at siya ang nagsakripisyo para sa atin lahat. Kaya nga tayong mga Kristiyano, gusto rin daw pala ng Panginoon matutunan din nating magsakripisyo para sa ibang tao. Amen? So pakisabi ng malakas, sacrificial giver. Ano ba ang ibig natin sabihin? Ibig mo sabihin, Pastor, isusubo ko na lang, bibigay ko pa sa iba. No? Huwag, kasi nalawayan mo na, isusubo mo na eh. No? Hindi, diba? Hindi naman ganon na, maring hindi naman kailangan umabot sa ganon. Tama? Tama? Pero may mga pagkakataon kasi sa totoo lang, konting sacrifice lang naman eh. Di ba? Minsan kinakailangan, wag muna akong magpa-load. Di ba? Kasi dahil sa load ko rin, kaya hindi ako nakapag-pray. Wala akong altar. Di ba? So kapag hindi ako nagpa-load, nakatulong na ako, nakapag-pray pa ako. Ano kaya kung bawas muna ako ng soft drinks? Kaysa litro, sakto muna. O, di ba? Minsan kunting sakripisyo sa atin, pwedeng makatulong sa iba. Tama? Tama? Ano kaya kung hindi muna ako mag-Starbucks? Ano kaya kung hindi ko muna gawin to, hindi ko muna bilhin to? Amen? Alam niyo, kahit kami ni Mami Weng, nagsasakripisyo rin kami no, para makatulong. Meron kaming inilalaan talaga na kita ng business namin na pangtulong para sa misyon, para sa gawain ng Panginoon, para sa church natin, at para sa ibang tao, para sa mga nangangailangan. No? Ngayon, meron ba kaming gustong bilhin? Oo, meron kaming gustong bilhin. May kailangan kaming bilhin. Hindi pa namin mabili, hindi pa namin magawa. No, bakit? Kasi nga, ang pera namin, meron kaming inilalaan para sa pangtulong. Okay lang yon, maliit na sakripisyo kung tutuusin. Pero yung mga ganon, ang tawag dyan ay sacrifice. Amen? Mga kapatid, so be sacrificial. Ituloy natin yung verse na yon. At sabi niya, paano raw sila nakapag-sacrifice? Kasi doon sa sumunod na verse, sa verse 5, sila raw ay nagbigay ng higit pa sa inaasahan namin, sabi ni Paul, kasi ibinigay nila ang kanilang sarili una sa Panginoon. At pagkatapos ay sa amin. Ayon sa kalooban ng Diyos. Kaya sila sumusunod kina Pablo para makatulong sa kapwa. Bakit? Una kasi, ibinigay na muna nila ang kanilang sarili sa Panginoon. Pag kinikilala natin, ang Lord ang may hawak ng buhay natin, siya ang may-ari ng buhay natin, ay kaya rin pala natin din na magsakripisyo para makatulong sa ibang tao. Amen? Amen? Okay, pakisabi ng malakas, sacrifice. Number 2 ay 2 Corinthians 9, verse 6 to 8. Okay, yung next chapter lang to. Ang kinakausap naman ni Paul dito, hindi mga taga-Macedonia, kundi taga-Akaya.
mga taga-Korinto nga, no? So, mga may kaya, no? Ito ang ibig kong sabihin, ang nagtatanim ng kakaunti ay aani ng kakaunti, no? Pakisabi nga, deserve. Hindi nga, yun naman normal, tama? At ang nagtatanim ng marami ay aani ng marami. Verse 7, ang bawat isa ay dapat magbigay ayon sa kanyang pasya, maluwag sa loob at hindi napipilitan lamang. Okay, hindi napipilitan, hindi raw compulsory, sapagkat iniibig ng Diyos ang nagbibigay ng may kagalakan. Sa English yan, ang sabi niya, God loves a cheerful giver. Pakisabi, cheerful. Pakisabi, cheers. No? Cheerful giver. Ang gusto raw ng Panginoon ay yung mga tao na nagbibigay ng masaya. Amen? Nagbibigay ng may kagalakan. Hindi tearful giver. Yung luhaan kapag nagbigay. Hindi rin careful giver, masyadong maingat, masyadong protective sa sariling pangangailangan at finances na hindi na nakapagbibigay. Gusto ng Panginoon tayo ay cheerful giver. Amen? Okay? So, dapat pala, ganun pala yon. So, for me to be able to give generously, makatulong ako sa ibang tao, ito pala dapat mayroon akong puso na sacrificial at puso na cheerful pagdating sa pagbibigay. Amen? Amen, mga kapatid? O, ngayon, ganito nakikita nyo may mga balon dyan sa tabi ninyo kasi nga ngayong Sunday na to, ang tawag natin dito ay everybody's birthday. Pakibati nga yung katabi, pakisabihan, happy birthday, bebe. O, ganito. Ano ba yung everybody's birthday? Ito ay ginagawa natin dito sa church, taon-taon, na naging tradisyon na natin dito sa church natin. Ano yung everybody's birthday? Ito yung panahon, every first Sunday of September, tayo pinagpapasalamat natin sa Panginoon yung isang buong nakaraang taon, no? At tayo ay nagbibigay ng ating mga special offering. Okay? Yung ating special offering ay ginagather natin every first Sunday of December. Okay? Pasalamat na natin yan sa Panginoon sa nakaraang mga buwan. Amen? Amen? Tapos, yun namang first fruit natin ay pagsasabi naman natin sa Lord, pinagtitiwalaan kita sa susunod na mga buwan. Amen? O ngayon, let's talk about everybody's birthday. Paano ba yan, Pastor? Parang ganito yan, no? Parang ganito. Ang ginagawa ng iba, of course, unang-una, ito ay voluntary. Pakisabi ng malakas, voluntary. Hindi ito sapilitan. Okay? Huwag kayong mahiya kung hindi kayo handa para dito, kung bago kayo rito, hindi po ito sapilitan. Okay? Ito po ay voluntary. Pero paano po bang ginagawa natin dito sa everybody's birthday? Ito yung nagbibigay, halimbawa, everybody's birthday ngayon. Ginagawa ng iba, halimbawa kung ano ang edad. Halimbawa ako ay 53. So, hindi naman ako mukhang 53, no? Mukhang 52, tama? And 394 days. So, ngayon, 53 ako, so pwede ako magbigay, okay, ang commitment ko kay Lord, times 1 ko, yung edad ko. O, bigay ako ng 53. Pwede ko ring i-times 10, 530. Pwede ko ring i-times 1,000, di ba? Marami na yata yun, 53,000. Okay? So, ibig sabihin, yung ganun ginagawa ng iba. Pero, again, kanya-kanya ito at depende sa inyong nasa puso. Pero higit sa lahat na dapat nating maintindihan, para kanino yan, Pastor? Para kanino yan? Yun nga, gagawin natin dito, ito ay pambigay sa mga kapitbahay dito sa paligid na mga nangangailangan. Okay? Pangregalo din natin dito sa mga kapitbahay natin na iniingayan natin at pinagpaparkan natin yung kanilang mga harapan ng ating mga sasakyan. Okay? So ganito, actually, yung isang kapatid natin, ginagawa na ito regularly doon sa isang barangay, sa barangay 120. Ngayon naman, tayo magtutulong-tulong, tapos gagawin naman natin ito dito sa mga kapitbahay natin. Amen ba, mga kapatid? So yung mga nililikom natin, ibibili natin ng pangregalo dito sa buong street na to. Tapos, meron pa tayong bibilhin na mga groceries, pangtulong naman sa iba pang mga pamilya, sa ibang mga areas dito, no, na may mga piling pamilya na nangangailangan at ilalaan yon sa kanila. Hello, maliwanag?
So ibig sabihin, itong gagawin natin na to ay hindi para sa kanino man, hindi para sa church, kundi para sa mga tao sa paligid natin. Amen? Amen? O parang ang hina yata ng amen doon no? Okay? Alam nyo, kaya nga kahit sa maliit na paraan, tayo ay makatulong sa ating kapwa. Lord, may pangangailangan din naman ako Yun na nga ang itinuturo ng Panginoon sa atin Yung ba kahit na tayo raw may pangangailangan, pwede rin tayong makatulong sa pangangailangan ng iba. Tapos si Lord naman ang tutulong sa sarili nating pangangailangan. Okay? So, ngayon, maliban dyan, sa pagre-regalo natin, alam nyo gagawin natin ngayong December uli? Di ba, nagsisimbang gabi sa kalye tayo doon sa Barangay 120, sa 2nd Avenue, right? Gagawin natin ulit yon. Tapos, gagawin na rin natin dito, dyan sa may barangay hall, dating barangay hall dyan. Magsisimbang gabi tayo sa kalye dito, 21 and 22. December 21 and 22 sa 2nd Avenue, 18, 19. At uli, magpaparapol tayo. Okay? Magpaparapol tayo ng may mga ibang prizes, pero ang mga major prizes sa first night, e-bike. Tapos sa second night ay motor. Sa third night ay sports car na Tesla. No? Mabuti na lang 2 gabi lang tayo, hindi umabot. 2 gabi lang, So ganun din, ganun din gagawin doon, ganun din ang gagawin natin dito, okay? So, bakit natin ito ginagawa mga kapatid? Una, sabi nga nung team natin ngayon, di ba? Great light. No? Gusto nating magliwanag. Iparamdam sa mga tao ang pagmamalasakit ng Panginoon at ang pagmamahal ng Panginoon sa kanila sa pamamagitan ng pagtulong sa ating kapwa. Amen? Hello, amen ba? Okay? At maliban doon, gusto rin ng Panginoon kasi ang mga tao makarinig ng kanyang salita. Kaya natin ito bakit may maganyang parapol-rapol pa? Kasi gusto rin ng Panginoon na ang mga tao madala sa Kanya. Tingnan nyo itong sa Luke 16 verse 9. Luke 16 verse 9, ang sabi ay, use worldly wealth to gain friends for yourselves, so that when it is gone, pag naubos na, nawala na lahat ng yaman sa mundo, you will be welcome into eternal dwellings. In other words, kung sa maigsi lang, ang ibig sabihin niyan, use worldly wealth to gain friends for eternity. Ano raw? Gamitin mo ang yaman ng mundong ito, gamitin mo ang pera para yung isang tao madala mo sa Panginoon at magkaroon siya ng buhay na walang hanggan. Amen? So isa pala yun sa gustong gamitin ng Panginoon. Kung ano yung meron tayo, gamitin natin para tayo makapaglapit ng kaluluwa sa ating Panginoon. Amen? Okay? So yun. Pakisabi ulit ng malakas, give generously. Yun yung una nating hulog sa memorial plan. Give generously. Number 2, nahulog natin, pray regularly. Pakisabi, pray regularly. Anong ginagawa ni Cornelius? Sabi, he gave generously to the poor and he prayed regularly. Lagi-lagi siyang nananalangin. Alam nyo, mga kapatid, importante ang prayer. Tama? Tama ba? Importante rin na hindi lang basta nagpipray, kundi regular prayer. Amen? Pag sinabing regular prayer, hindi ito yung kapag trip mo lang magpray, saka ka magpipray. Pag may problema, saka magpipray. Pag may hihingin, saka magpipray. Hindi ganun yon. Pag sinabing nagpipray, ibig sabihin dapat regular na nananalangin. Okay? Pag tingnan nyo itong 1 Thessalonians 5:17. 1 Thessalonians 5:17. Come on, ano sabi dyan? Pakibasa ng malakas. Tingnan nyo yung iba, 3 words na nga lang, tinamad pang basahin. By the way, yung verse na yan yung isa sa pinakamaigsing verses sa Bible. Ang pinakamaigsing talaga ay 2 words lang. John 8 verse 35. Jesus wept. No, Jesus wept. Umiyak si Jesus. Okay? Ito, susunod na isa sa mga pinakamaigsi. Ano raw? Pray without ceasing. Okay? Ang iksi-iksi niyan, baka naman kapatid, bikin naman dyan. Baka naman pwedeng i-memorize mo na yan. Magkaroon ka man lang ng isang verse. Hello? Sino kayang i-memorize yan? Mayroon ba? Hello? Ano raw? Pray without ceasing. Of course, i-memorize din yung 1 Thessalonians 5:17. Amen? Okay? Pray without ceasing. Ano yung pray without ceasing? Manalangin ng walang patid. Manalangin ng
tuloy-tuloy. Ha? Pwede yun, Pastor? Paano kung may ginagawa? Pwede pa rin manalangin ng tuloy-tuloy. Amen? Talaga, kahit nagdadrive, Pastor, oo, pwede pa rin. Ako, kahit nagdadrive ako, nakapag-pay-pray ako. Pero siyempre, hindi ako pumipikit. Oy, no? Wala nang halangan naman, no? Pero ganito lang naman yan di ba? Pag ako nagdadrive, at kasama ko, halimbawa si Mami Weng, nagdadrive ako, nakakapagkwentuhan kami. Okay? O kaya pag si Denise, yung panganay ko, kasama ko, usap lang kami ng usap habang nagdadrive ako. Okay? Ibig sabihin, nakakapag-drive, pero nakakapagkwentuhan. Bakit? Kasi ang prayer, mga kapatid, parang ganon. Ito ay tungkol sa relasyon. Pakisabi ng malakas, relasyon. Pag may relasyon ka, mayroon kayong communication. Tama? Tama? So, halimbawa, nagdadrive ka, wala kang ibang tao na kasama, wala kang kausap, pwede mo rin kausapin si Lord. Amen? Amen? Kasi ganun yun Pag mayroong relasyon, anytime, pwedeng kausapin. Pwedeng, Lord, salamat. Lord, naalala ko pala, ganito. Lord, ganito. Lord, sorry pala, kanina. Ayan, ganon, di ba? Alam nyo, pwedeng tuloy-tuloy. Actually, kahit may ginagawa, pwedeng manalangin. Kaya nga nating mag-multitasking di ba? Actually, kahit ngayon, kahit nagpipreach ako, pwede ako mag-pray. Hello? Kahit nagtuturo ako ngayon sa inyo, kahit nagsasalita ako sa harapan ninyo, sa isip ko, pwede pa rin akong nakikipag-usap sa Panginoon. At sinasabi ko, Lord, gisingin mo nga yung isa dyan, mukhang tulog. No? Lord, kausapin mo nga yung isa, mukhang nagpe-Facebook. No? Kunin mo nga yung cellphone. Hindi. Ang point ay pwede na gawin kung mayroong relationship. Amen? So ang manalangin na walang patid, pwedeng-pwede talaga yan. No? Yung sa isip mo, sa puso mo, nakikipag-communicate ka. Nakikipag-ugnayan ka sa Panginoon. Ang tawag ko dyan ay continuous prayer. Kaya nga pray without ceasing. Pero maliban sa continuous prayer kasi, mayroon ding tinatawag na concentrated prayer. Pakisabi, concentrated. O, iba naman yon. Ito naman yung sinasabi kong altar. Remember? Yung mayroon kang oras talaga na nilalaan at lugar na nilalaan na magpipray ka, focus ka talaga sa Panginoon. Na talagang kakausapin mo siya ng masinsinan. Amen? O iba naman yon, concentrated prayer. So pwedeng may continuous prayer, pwede ring mayroong concentrated prayer. At napakahalaga raw pala na tayo ay nananalangin talaga ng tuloy-tuloy. Pray regularly. Ngayon, do you want to pray regularly? Mayroong dalawang bagay, gusto kong tip na ibigay sa inyo. Unang-unang tip, kung gusto natin maging regular ang ating prayer, ay prayer times. Pakisabi, prayer times. Mahalaga, meron kang mga oras ng pananalangin. Pag sinabing prayer times, itong oras na to, ay inilalaan ko to para mag-pray. Iba pa yung talagang oras-oras pwede mong kausap si Lord, pero mayroon kang concentrated time na inilalaan sa Panginoon. Halimbawa, paggising ko, o kaya bago ako matulog, ayan, ito yung time ko. Ito yung mga prayer times ko. Ang prayer time ko, 6 a.m. Halimbawa, ang prayer time ko, 5 a.m. Yung iba, ang prayer time nila bago matulog. Halimbawa, matutulog ka ng 12 midnight, magpipray ka ng 11. Di ba? Ganyan. Hello? Ayan, inilaan mo talaga yon para Para makipag-usap sa Panginoon, para humingi ng tulong sa Panginoon. Amen? At kapag nagpipray ng ganon, mga kapatid, pag sinabing prayer time, utang na loob naman, habaan mo naman. Hindi naman yung para ka lang nagpa-check ng attendance kay Lord. Matutulog ka sa gabi, good night Lord, in Jesus' name, Amen. Pagising mo sa umaga, good morning Lord, in Jesus' name, Amen. No? Ako, pastor, ang dami kong prayer time 3 times a day kung mag-pray ako. Breakfast, lunch, and dinner. Minsan nga may pang-apat pa pag nagme-merienda ako, di ba? Thank you Lord for this food, in Jesus' name, Amen. Okay. Teka, hindi ganun prayer. Dapat, kapag nagpe-pray ka, maglaan ka talaga, mag-focus ka sa Panginoon. Actually, alam nyo, magandang i-practice natin manalangin ng mahaba. Amen? Manalangin ng mahaba. Sa umpisa, maaring hindi ka pa sanay, pero alam niyo pag natitrain na tayo, nasasanay na tayong mag-pray, yung oras hindi mo na namamalayan. Alam mo, igugol ko muna kahit 15 minutes lang. Alam mo, pag talagang nagpipray ka yung 15 minutes, lumipas, di mo na malayan. Tapos susunod na goal mo, 30 minutes ko na to. Okay? Tapos sa susunod na goal mo, 1 hour a day. No? Magwa 1 hour na ako talaga ng prayer.
Alam nyo, makikita nyo kung ano ang magiging difference niyan sa buhay ninyo, yung effect sa buhay ninyo. Hindi lang sa kalooban mo, kundi sa takbo ng buhay mo, maniwala kayo, makikita nyo ang pagkakaiba. Kasi iba ang buhay ng tao na laging nananalangin. Amen? Prayer times. Pangalawa, natip ko sa inyo, okay, prayer items. O baliktarin nyo lang yung times, yung mga letra, para mas madaling matandaan. Prayer times, prayer items. Pag nagpe-pray ka, hindi ka lang may inilalaan na oras, kundi meron ka ring prayer focus. Meron ka ring mga bagay na talagang inilalaan na ipanalangin sa oras na yon. Okay? Halimbawa, ganito, sa oras na to, ipapanalangin ko na yung kalusugan ko, ipapanalangin ko yung aking sarili. Sa susunod na araw, ipapanalangin ko yung aking pamilya. Okay? Sa susunod, papanalangin ko yung aming church. Papanalangin ko sina pastor, ang cell leader ko. Amen? Hello? Papanalangin ko ang aming bansa. Alam niyo maganda, mayroon tayong prayer items para hindi pare-pareho yung pinapanalangin natin araw-araw. Kaya minsan boring kasi pare-pareho yung pinapanalangin natin. Tama? Tama? Sa totoo lang, maganda na tayo nananalangin hindi lang para sa ating sarili, nananalangin din tayo para sa iba. Yun yung tinatawag na intercessory prayer, intercession. Na tayo pag lumalapit sa Panginoon, hindi lang puro sarili natin ang iniintindi natin, meron din tayong mga tao na ipinapanalangin, mga ibang mga bagay na ipinapanalangin. Kasi gusto yun ng Panginoon. Amen ba mga kapatid? Ang tawag doon ay prayer items. Okay? So maganda, meron kang prayer times, meron kang prayer items. So, umpisahan ko na nga ito mamayang gabi. Halimbawa, umpisahan ko na ito bukas. Ito, ganitong oras, ilalaan ko to, magpipray ako, at ipagpipray ko ang ganito. Okay? Para po nang sa ganon, ay yung prayer maging lifestyle talaga natin. Pag isabi, lifestyle. Na hindi mo ito ginagawa na parang ritual lang. Hindi mo ginagawa na parang religion lang. Ginagawa mo yan kasi dahil sa relasyon mo sa Panginoon. Pag mayroon, alam mo yung relasyon mo sa Panginoon, alam mo nakikipag-usap ka sa Kanya, at nakikinig siya sa iyo, then magiging madali para sa iyo ang pananalangin. Amen? By the way, rin mga kapatid, gusto ko rin ipaalam sa inyo na actually dito sa church natin, mayroon tayong regular na prayer meeting. Actually, araw-araw may nagpi-prayer meeting dito sa church. Doon sa isang room natin, yung mga cell leaders natin ay yung mga primary leaders natin, yung grupo nila ginagather. So, mayroong at least isang grupo sa church. Halimbawa, grupo ni Kuya Rod, halimbawa ngayon. Tapos sa susunod na araw, yung grupo naman ni Pastor Darwin, no? So, at least sa loob ng isang buwan, maka-isang grupo, maka-attend tayo ng prayer meeting, sama kayo doon sa group ninyo. Sama kayo sa cell group ninyo. Amen? Amen? At maiba talaga pag tayo ay nananalangin. At pag nananalangin ka, aabangan mo na lang yung mga sagot ng Diyos at kahit mga hindi mo hiningi, aabangan mo yung iba pang mga gagawin ng Diyos sa buhay mo. Kaya pray regularly. Amen? Mga kapatid, sige malapit na tayo matapos. Tingnan nyo yung verse 5, balikan natin ulit yung verse 5. Anong sabi? Now, send men to Joppa. Pagkatapos sabihin sa kanya, Cornelius, inaalala ka ng Lord, naging memorial yung iyong pagbibigay at ang iyong laging pananalangin. Ngayon, yun yung memorial mo. Sabi, ngayon, punta ka sa Joppa, pasundo mo si Simon na tinatawag ding si Peter, si St. Peter. So sabi niya ay, tawag ka na sa St. Peter, i-claim mo na. Sabi, hindi. Ang ibig sabihin, bakit tinawag si Pedro? Anong papel ni Pedro dito? Anong papel niya? Kasi si Cornelius, kilala niya ang Diyos, naniniwala siya sa Diyos, pero hindi pa niya talaga sinasampalatayanan si Jesus. Hindi pa niya kilala si Jesus. So pinatawag si Pedro, pagdating ni Pedro doon, nagturo si Pedro tungkol sa Panginoong Hesukristo at grabe ang nangyari dyan. Si Cornelius, yung kanyang buong pamilya, yung mga kapitbahay niya, yung mga kaibigan niya, lahat sila nakakilala sa Panginoon. Anong ibig sabihin? Ano ang pangunahing reward na tinanggap nitong si Pedro, nitong si Cornelius? Ang pangunahin na pagpapala, na biyaya na tinanggap niya sa Panginoon ay espiritual na pagpapala. Hello?
Alam niyo, maganda yung ganon. Lord, gusto ko po yung mga anak ko. Lord, gusto ko po yung pamilya ko. Gusto ko po magamit niyo po ako. Lord, makakilala sa inyo yung mga tao. Gusto ko pong mas mapalapit sa inyo. Isa pala sa pwedeng gawin natin, magkaroon tayo ng memorial sa pamamagitan ng giving at sa pamamagitan ng praying. Amen? At ang dulot pala, pwedeng magbigay sa iyo ng masaganang spiritual na pagpapala. Gaano kahalaga ito, mga kapatid? Kasi yung iba sa inyo, yung iba sa atin, pwedeng pag pinag-usapan tong give, and it shall be given to you. Wow, di ba? Yung, pag nagbigay ka, tatanggap ka. Maring iba, wala nang dating. Wala naman akong gaanong pangangailangan, hindi ko na kailangan magbigay kung ganon. Kasi nakikita lang natin, material sa kapinansyal na reward. Pero kung nakikita natin, dapat pala nagbibigay ako, hindi para magkaroon ako ng pera, hindi para pagkaroon ako ng material na bagay, kundi para pagpalain ako spiritual, then matututunan natin, ganun pala kahalaga ang pagbibigay. Okay? Hindi ko naman kailangan mag-pray, wala naman akong problema. Then, kapag natutunan mo na, kaya pala nagpipray, hindi lang sa dahil may hinihingi, kaya pala nagpipray, kundi para mas mapalapit sa Diyos, kaya pala nagpipray, para nasa ganun, yumaman pa ako sa espiritual na buhay, at nasa ganun yung buhay ko magkaroon ng kapayapaan, magkaroon talaga ng totoong kagalakan, mas maging maayos yung pamilya ko, mas maging masaya kami, then nanaisin mo yung espiritual na pagpapala. Amen? Kaya nagpipray, kaya nagbibigay, higit sa lahat, kasi gusto kang i-bless ng Panginoon ng kanyang super abundant, super rich spiritual blessings. Amen. Gusto kong tumayo tayo lahat. Di pa tayo tapos, mga kapatid. Wala muna lalabas. Okay? Tingnan nyo ito. Tapusin natin itong message na to dito. Matthew 6 verse 1 to 6. Matthew 6 verse 1 to 6. Tingnan nyo ito Pag-ingatan ninyong, pakibasa ng malakas, hindi pakitang tao ang pagtupad nyo sa inyong mga tungkulin sa Diyos. Kapag ganyan ang ginawa ninyo, wala kayong matatamong gantimpala buhat sa inyong amang nasa langit. Bakit ba natin binabasa ito? Kasi pinag-uusapan natin memorial. Ngayon, kung pinag-uusapan natin ang salitang memorial, ang habol natin, memorial natin sa paningin ng Diyos. Hindi memorial natin sa paningin ng tao. Kasi kung sa tao lang ang habol mo, sabi niya, okay, pwedeng matandaan ka ng tao, pero kinalimutan ng Diyos ang ginawa mo. Amen? Gagantimpalaan ka ng tao, pero wala kang gantimpala na matatanggap sa Diyos. So ano ang habol natin sa mga ginagawa natin? Dapat para sa Panginoon. Amen? Ito, tingnan nyo mga susunod na halimbawa. Kaya nga kapag nagbibigay ka ng limos, tingnan nyo, giving, tama? Pag nagbibigay ka ng limos, huwag mo nang ipag-ingay pa, gaya ng ginagawa ng mga mapagkunwari sa mga sinagoga, parang chapel nila yon, sa mga lansangan, upang sila'y purihin ng mga tao. Tandaan nyo, tinanggap na nila ang kanilang gantimpala. Ano ang kanilang gantimpala daw? Yung kapag hinangaan ka ng tao, pinalakpakan ka ng tao, yun na ang iyong gantimpala. Lord, ba't di mo ako binibless? Tumulong naman ako. Nagbigay naman ako. Ba't di mo ako ginantimpalaan? Sabi ni Lord, hello, tinanggap mo na yung gantimpala mo. Kailan, Lord? Nung na-appreciate ka ng tao. Masama ba na ma-appreciate? Hindi. Pero kung ang habol mo ma-appreciate ng tao, yun ang masama. Kung ang habol mo, yung karangalan mo, sarili mong pangalan, sarili mong memorial sa harapan ng tao, doon ang namamali. Pag ganon, ang gantimpala mo, kung ano lang yung appreciation ng tao. Kaya dapat ang habulin natin lagi, memorial natin kay Lord para siya ang mag-reward sa atin. Amen? Ituloy natin ang pagbabasa. Sabi niya, sa halip kapag nagbibigay ka ng limos, huwag mo nang ipaalam ito. Maging sa matalik mong kaibigan. Gawin mong lihim ang iyong pagbibigay ng limos. At ang iyong ama na nakakakita ng kabutihang ginagawa mo ng lihim, ang siyang magbibigay ng gantimpala sa iyo. So, ano ibig sabihin, Pastor, talagang secret? Alam nyo, laging babalik at babalik ka sa motive. Kailangan sabihin para malaman ng mga tao, no, para na sa ganun ma-announce at makapag-participate, okay lang yon. Pero kung ang habol mo ay appreciation ng tao, wag na lang. Amen? Ito pa. Susunod na verse. Sabi niya, kapag nananalangin kayo, di ba prayer naman, tama? Tama? Sa mga halimbawa na pwedeng banggitin ni Lord, ang binanggit niya talaga yung dalawang bagay na ginawa ni Cornelius na memorial. Right? So sabi niya, kapag nananalangin kayo, huwag kayong tumulad sa mga mapagkunwari.
Mahilig silang manalangin nakatayo sa mga sinagoga, yung sa mga chapel, at sa mga kanto upang makita ng mga tao. Noong unang panahon kasi sikat ang religious, sikat ang mukhang makadiyos. Di ba? So ganun ang ginagawa ng mga Pariseo. Tandaan nyo, tinanggap na nila ang kanilang gantimpala. Next verse. Ngunit kung mananalangin ka, pumasok ka sa iyong silid at isara mo ang pinto, saka ka manalangin sa iyong ama na hindi mo nakikita at ang iyong ama na nakakakita na ginagawa mo ng lihim, ang siyang magbibigay sa iyo ng gantimpala. Amen? Lihim sa tao, pero memorial sa Diyos. Amen? At yun daw ang dapat natin gawin, mga kapatid. So, sinong gustong magkaroon ng memorial sa harapan ng Panginoon? Yung markado ka ni Lord, markado ka. Di ba? Dahil kapag nakita ka na ito, markado ko tong taong ito. Ito, ano to? Talagang pre ng pre to. Ito, tulong ng tulong to. No? Bigay ng bigay to. Amen? Maganda pag tayo mayroong memorial sa harapan ni Lord. At aabangan natin yung mga blessing pa ng Panginoon. Higit sa lahat, spiritual blessings sa buhay natin. Yumuko tayo lahat at pumikit. Manalangin tayo. Lord, salamat po sa buhay ni Cornelius. Salamat sa paalalang ito. Pinapanalangin po namin, Panginoon, na isulat niyo po ito sa aming puso. Maging kwento ito ng buhay namin. Maging kagaya kami ni Cornelius na nakapagtatayo ng memorial sa harapan mo, Panginoon, sa pamagitan ng aming pagbibigay, sa pamagitan ng aming panalangin. Lord, bigyan mo kami ng ganitong pangarap. Bigyan mo rin kami ng kakayahan na balang araw makakatulong talaga kami sa mga mahal namin sa buhay, sa mga tao sa paligid namin, sa mga kapatiran po namin. At Lord, tulungan mo rin kami na sa araw-araw ng buhay namin, makipag-usap kami lagi sa iyo. Salamat po, Panginoon. Tinatanggap namin ang salita niyo sa buhay namin. In Jesus' name, amen at amen. Amen.